Hello guys! Welcome back to our channel and welcome uli sa ating panibagong troubleshooting session. So number 10 na tayo. Itong mga troubleshooting sessions natin ay ginawa natin para makapagbigay ng reference sa ating mga customers kapag nagkakaproblema sila sa kanilang mga components. So katulad dito, for today, ang ating i-discuss is yung ating servo motor. So normally, ang ating servo motor is 180 degrees. Meron tayo ring available na 270 degrees. So ang aalamin natin kung ano ba yung pagkakaiba na 180 degrees at saka 270 degrees at kung paano natin pagaganahin yung dalawang servo na yun. So halimbawa ito si Sir, mayroon siyang binili na 270 degrees na servo motors. So ang concern niya is 180 degrees lang daw yung kanyang servo motor. Okay. So meron tayo ditong mga photos ng ating servo motor. Ito kasi MG996 ay hindi mo kagad malalaman kung siya ay 270 degrees ang rotation niya. Kaya base dito sa kanyang video, yan, gamit niya yung Raspberry Pi and then train niya na kontrolin yung ating servo na ma-reach niya yung 270 degrees. So ang nangyayari sa kanya is ang sineset niya ng 270 degrees dun sa Raspberry Pi. Bale, ang working daw is 0 to 180 degrees. Hindi daw siya nagto 270 degrees. Pero check natin yan kung bakit ba ganun. Okay? So, maybe lang daw siya if values are set from 0 to 180. So, balikan natin si Sir. So, dito sa ating Arduino code, mayroon na tayo ditong isinet na from servo library, tapos dinagdagan lang natin ng serial monitor dito sa portion na ito kung makikita nyo. And then dito sa ating left side, ito yung ating actual na servo motor. Yan. So bale, itetest natin siya gamit ang values na 0 to 180. Ang kaibahan lang guys ng mga 270 degrees na servo motor, kung mapapansin nyo, meron ako ditong knob. Ito, yan. Check nyo sa serial monitor ang pagkakaiba. Diba ito naka almost 0 degrees. Naglagay ako dito na konting pangtanda ng kanya 0 degrees. So kapag lumipat ito sa kabila, ibig sabihin niya, siya ay naka-reach na ng 180 degrees. So try natin. Ayan, nagsiswitch tayo. Ayan. So naka 180 degrees na siya, na travel. Pero yung ating value sa serial monitor is around 131, ganun. Pero kapag sinagat pa natin ng 180, yan. So nare-reach niya yung position na yan. So basically guys, ang nangyayari is ang tinatanggap na servo position ng ating servo motor is 0 to 180. Pero ang kanyang ina-output sa ating servo motor is 0 to 270 degrees. So ang kailangan natin para makuha natin yung exact na degrees, kailangan natin i-map itong 0 to 180 into 0 to 270. Pero ang tinatanggap kasi niya ay 0 to 180 degrees yung data niya. Pag ginawa natin itong 270, try natin. Okay. Balik natin to sa 0.
Yan, zero siya. Almost zero. Medyo may loose connection lang dito kaya nagwiwigil yan. At kung mapapansin nyo, itong servo motor na to, may LCD ako dito. Nag-blink yung ating LCD, yung backlight niya every time na nagalaw yung servo motor. So, ibig sabihin, hindi kaya ng power ng Arduino alone yung servo natin, lalo na kung loaded siya. Ibig sabihin ng loaded, merong nakasabit dito or meron siyang dinadrive na mabigat. Okay? So, try natin ang i-move itong potentiometer natin. So, naka 180 na ba? So, sa 180 degrees niya, iurong natin, 180 degrees niya, dito sa ating servo motor, nag 270 degrees na siya ang actual. So, ang ibig sabihin, ang signal niyang tinatanggap ng ating servo motor is 0 to 180. Kung gusto mong i-display yung kanya actual na degrees, magmamap ka dito ng values para makita yung 270 degrees. So, para mamap natin, ang gagawin natin is mag-aano tayo ng isa pang variable dito, int actual degrees, actual deg. Tapos, yung actual deg natin is imamap natin na yung ating val. Tapos, ano ba yun? 0 to 180. 0, 180. And then, mag-ano tayo na 0 to 270 degrees. So, para ma-display natin yung actual na position ng ating servo motor. So, i-upload natin to. Okay. So, 270 degrees na siya. Lampas pa. Wait. Ayusin natin. Nalampas pa ang potentiometer natin. So, ang gagawin natin is dahil nga pala dito. So, balik natin to ng 180 since ginamit natin siya sa mapping. Balik natin siya ng 180. Ayan. So, ayan yung almost 0 natin, 0 degrees. And then, kapag minumove natin ang potentiometer, yan. So, almost 180 ito. Yan. And then, pag minove pa natin, maabot niya yung 270. So, kailangan lang natin na constraint para hindi siya pagalaw-galaw kasi nasa signal din yan ng potentiometer eh. Okay guys, kung gagamit kayo ng 270 degrees, ganun yung kanyang behavior. Kaya, sir, na nagtatanong dun sa kanyang servo motor, I hope na nasagot natin yung inyong inquiry about dun sa inyong servo motors. So, I hope may natutunan kayo guys, and kung nagustuhan nyo, please subscribe to our channel para sa mga tutorials pa. And yun na muna. Bye-bye muna sa inyo. Bye-bye!